Bagong utos, ani Kristo. Mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Sa lahat ng mga bata na naririto, magandang hapon. Magandang hapon po, Father. Ang saya nyo naman, no? Sige po. Ano po ba ang gagawin ninyo kapag isang araw nakita mo o nagkasama kayo ng umaway sa iyo? Ano ang gagawin mo kapag isang araw nagkasama kayo ng taong nanghiram sa iyo ng pera? O pwedeng niloko ka, in-scam ka. Ano ang gagawin mo? Sige nga.
Isip. Kasi sa linggong ito, binibigay sa atin, Jesus, hindi lang binibigay, kundi isang hamon ang iniiwan sa atin at binibigay sa kung ano ang dapat nating gawin. Sa unang pagbasa sa kwento, no, na sa aklat ni Samuel, si Haring Saul galit na galit kay David. Wala namang ginagawang masama si David. Ano lang ba, bakit ba nagalit si Saul? Kasi nahigitan siya ni David. Mas naging magaling si David. Mas naging sikat si David para sa mga tao. Mas naging bayani si David para sa mga tao. Dati si Saul yung bukang bibig ng mga tao. Pero nung dumating si David, siya na yung pinakasikat. At dahil sa sulsul ng iba, naniwala si Saul na hinahangad ni David ang kanyang trono. Aagawan siya ng kapangyarihan. Kaya lahat ay ginawa ni Haring Saul para siya ay mapatay. Pero hindi niya mapatay-patay. Walang nakakahuli kay David. Tinutugis niya, hinahunting niya, hinahanap at ginagalugad ang buong kaharian, makita lang si David. Si David naman, layo ng layo, nagtatago kay Haring Saul. Kasi kahit ganon, si Haring Saul sa kanya, mabait pa rin si David sa kanya. Sukdulan na, no, yung galit ni Saul. Kasi nga, no, dahil sa inggit, dahil sa insecurities niya, kaya nung nagkaroon ng pagkakataon, habang natutulog si Haring Saul at ang kanyang mga kawal, nandun na mismo si David. At ang sabi ni Abisai, yung kaibigan o kasama ni David, pagkakataon mo na, saksakin mo na yan. Pwede mo nang patayin yan. Pero anong ginawa ni David? Sabi niya, huwag. Dahil pinili yan ng Diyos, hinirang yan ng Diyos. Hindi natin dapat pagbuhatan ng kamay o hindi dapat siyang patayin. Ang Diyos pa rin ang siyang bahala kay Haring Saul. So ngayon, babalik ko ulit. Kung ikaw, ano ang gagawin mo? Kapag nagkita kayo ng taong nanakit sa iyo. Naka-move on ka na ba? Sa loob ng ilang taon ng pangyayaring yan, naka-move on ka na ba? O sadyang kinalimutan mo lang, ibinaon mo lang yung pangyayaring yon? Kasi sa Ebanghelyo, ang sinasabi sa atin ni Jesus, kung mayroong kang kaaway, o kaya naman, kung may umaaway sa iyo, hindi nga po, taas nga ang kamay ng mga may kaaway dito. Oh, kayo lahat inaaway, mabait nyo, no? Ang mga bata, no? Hindi magandang nangaaway, ha? Hindi maganda na nambubuli. Pero kung sakali, mga bata, mayroong nambubuli sa iyo sa school, ano ang dapat gawin? Ha? Sabi ni Jesus, ipagdasal sila. Hindi dapat patulan sa mga magulang. Yun ba ang inyong sasabihin? O ang sasabihin nyo, ay hindi, lumabang ka anak, huwag kang papatalo anak. Hindi yun ang tinuturo ni Jesus na dapat nating ituro sa mga bata. Kasi mahirap pag ganun yung morality na itinuturo natin sa bata. Kaya tinan yung nangyayari ngayon sa panahon natin, awayan ng awayan. Hindi lang sa simbahan, lalong-lalo na sa politika.
Gantihan ng gantihan. Dating sinisiraan, ngayon sila na ang naninira. Bangayan ng bangayan. Palitan ng kung ano-ano mga salita. Ngayon, sabi ni Jesus, sa mga nakikinig, sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, makinig kang mabuti. Kung may nang away, kung kaya mong lumayo, lumayo ka. Ipagdasal mo yung taong yan kasi meron niyang pinanggagalingan. Meron niyang dahil, pwedeng nabuli yan noon, pwedeng apiyan sa bahay, pwedeng napapagalitan yan sa bahay. Kaya pagdating sa labas, siya yung naghahari-harian kasi nakakabuelo. Alam niyo, makikita rin naman yan, no? Kung paanong yung mga salita na naririnig mula sa mga nananakit sa kanya, yun din yung lalabas sa bibig na siya naman ang mananakit. Pero kailangan natin putulin. Kung mayroong nangaaway, kung kaya mong lumayo, lumayo ka na. At ang sabi ni Jesus, ipagdasal sila. Huwag mong patulan. Kasi kapag pinatulan mo, nang away ka rin, nahulog ka sa bitag. Mahirap may kaaway. Mawawalan ka ng kapanatagan o yung peace of mind kasi isip ka ng isip. At kapag ang tao sobrang isip, nagkakatumor sa utak. Nagkaka-cancer. Kasi ang daming toxic sa paligid, tapos yung toxic na tao, ipapasok mo sa pagkatao mo, matotoxic ka talaga. Kaya, sabi ko kanina, sino bang nangaaway at sino ang inaaway? Gusto mo ba ng inaaway ka? Kaya nga sabi ni Jesus, gawin mo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Gusto mo ba ng inaaway ka? Kasi alam mo yung pakiramdam, di ba? Alam mo yun, naranasan mo eh. So huwag mong gagawin sa iba. Huwag mong ipasa sa iba. Doon tayo sa isa. Mukhang dito, mga nakayuko kayo dito eh. Pag nakaharap mo na yung nangutang sa'yo, hindi nagbayad, anong gagawin mo? Uy. Parang pagdating sa utang, walang kapatawaran yung Father. Kalimutan mo na. Huwag mo nang asahan. Di ba sabi ni Jesus, kung may nanghiram sa'yo, huwag mo nang asahan. Well, kung magbayad, salamat. Pero kung araw-araw iniisip mo yan, itigil mo na yan. Pwedeng sabihin, Father, parang dali lang sabihin sa'yo niyan. Mahirap. Pero hindi imposible. Kaya nga kailangan natin matuto din na magpaubaya. At ang sinasabi, ang Diyos ang mapaparusa, ang Diyos ang hahatol. Ang Diyos din ang gaganti sa iyo sa mga kabutihan na ginagawa mo. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Wala naman nakakaligtas sa Diyos. Kaya lang minsan yung isipan nga natin na, di ba, yung may araw ka din. Isang araw, tatamaan ka rin sa akin. Parang naghihintay lang tayo ng tiyempo, di ba? Hindi talaga tayo nagpapatawad, hindi talaga tayo yung nagpapaubaya, kasi iniipon mo lang eh, andyan lang yan eh, kaya minsan sumasabog. Pero ano nangyayari nga? No? Lalo na, maraming mga bata ngayon dito. Ano nangyayari? Pati nga mga kabataan ngayon, nagsasaksakan na lang bigla, magrarayot na lang bigla. Kasi, pag naagrabyado ang isang grupo, rest back tayo, gaganti. Anong ginagawa ng matatanda? Okay lang yan, tama lang yan. Anong sabi ni Jesus? Tayo ang inaasahan. Mga taong nagsisimba.
mga taong naririto. Kasi kung ang mentality natin, katulad ng mga taong nandyan sa labas, hindi nakakapakinig ng misa, anong pinagkaiba natin? Ay dapat makita sa atin na yung pagkakaiba. Dahil tayo, alagad ni Kristo, sumusunod kay Kristo, kailangan makita sa atin yung pagsasabuhay. Ay, hindi ko alam, no? Sa mga magulang, kung kayo na bastos ng mga anak ninyo, iniwan kayo, isang araw magkikita kayo. O vice versa, yung mga anak na pinabayaan ng mga magulang, isang araw magkikita kayo. Pero, matanong ko nga, no? Naipagdasal nga ba talaga natin? Kahit minsan lang ba, naisip natin yon o sadyang ayaw mo talagang isipin yung nagpahirap sa'yo. Diba? Kinakalimutan lang talaga eh. Pero ang sabi ni Jesus, ipagdasal mo. Pagpalain mo ang sumusumpa sa'yo. Hindi ito basta, okay na yun. Sabi lang naman yan eh. Hindi eh. May inaasahan sa atin si Jesus. Higit kanino man, inaasahan ni Jesus na mayroong pagbabago sa ating pong pag-iisip. Yung mindset natin, yung mentality natin sa kung paano haharapin, kung paano natin pakikitunguhan ang mga taong gumagawa ng hindi maganda sa atin. Sa mga bata, laging gumawa ng mabuti. Kahit may mga taong gumagawa ng hindi maganda sa inyo, lagi pa rin kayong magdesisyon na gumawa ng mabuti. Gawin ang tama, gawin ng mabuti. Naintindihan ba, mga bata? Sa mga matatanda na naririto, kung nasaktan kayo, iproseso nyo lang, huwag nyong ituro sa mga bata ang paghihiganti. Ipagpasa Diyos natin ang lahat. Amen?